To guys, another milestone to. 3.5 na tayo guys. Thank you so much po. And yun, gusto ko lang din na i-grab yung opportunity na mag-thank you po sa inyong lahat. Kasi, ayan, ang dami pong mga pagsubok na pinagdaanan natin. Mga, tawag dyan, batikos, criticism. Pero, andyan pa rin po kayo. Kaya maraming salamat po. Mga 3.5 M na po tayo. So, maganda rin siyang i-celebrate, no? Maganda rin i-celebrate. Kasi another milestone to. 500,000 is not a joke. Marami lahat ng Angels Love Team. Ayan. Salamat at di mo kami nabigo sa Mikris. Oy, salamat po sa mga nanood at nagpalipad nung sa Mikris. Ate Fedorado, thank you. Ayan, thank you so much po. Nagustuhan niyo po ba yung vlog natin sa Mikris? Yung prank natin kay Krista. Grabe. Talagang na-prank natin siya. Kalinga pa sana di mo pinakita. Sa intro. Yung nandyan daw si Mikoy. Okay lang po yun. Kasi yung iba naman po, alam na nila na prank lang yun. Kumbaga, naiintindihan naman nila prank lang. Siyempre, sinusubukan lang natin si Krista. Yan. Supportan din natin si Coach Romeo Fit. Siya yung kasabwat natin sa prank. Sunod, ipaprank ko din sila, Ay, sana. Baka nanonood sila ngayon. Iprank din natin yung iba. Lumuha si Krista. Ay, nako. So, ayan, excited na rin ako. Excited na rin ba kayo sa mga susunod pang episode? Pero syempre, abangan din natin ang EDSI guys at ang Jomcar, no? Ayan. Jomcar at EDSI talagang malayo na rin po ang narating. Kaya wag po natin i-compare, kung mas mataas man ang views ngayon ng Mikris, normal lang yun kasi bago lang po ang Mikris. Ang Jomcar at EDSI nasa part 80, 90 na sila. So, huwag natin i-compare. Kasi nung time na baguhan ng Mikris, ang Jomcar at EDSI, halos ganun din naman po. Halos same din po sila. Sobrang lakas din po nila, no? At yun nga po, sobrang daming million views na ng EDSI at Jomcar. So, no need to compare guys, no? At sa mga Mikris fan, huwag po tayong masyadong mapagmataas din, no? Huwag masyadong, kasi kawawa si Krista at Mikoy, sila din yung mababash dyan. So, huwag po natin masyadong i-down o i-bash yung ibang love team dahil sa Mikris. Kasi, nagsisimula pa lang po, Alam ko naman po na mahal nyo ang Mikris. Pero mas saludo ako dun sa mga viewers natin na sinusuportahan po lahat. EDSI, Jomcar, Mikris. Yan. Salamat po sa mga supporters natin lahat sinusuportahan. Kasi lahat naman po ay para po sa ating charity po. Mga pabahay po natin. May pabahay tayo guys, halos din natin na-vlog. And may mga bumabati ko sa atin na ang pagtulong daw po natin ay halos lahat po ay galing daw sa sponsor. Which is very wrong talaga. Ako po yung tao na hindi po ako papapadala sa sponsor. Ako po ay tutulong. Parang paras po ako ni Kuya Bal. Tutulong po ako sa kaya ko, sa abot ng aking mga kaya. Kung may mag-sponsor, maraming salamat. Kung wala, itutulong ko lang yung kaya ko. Gagawin ko na lang yung best ko para makatulong. Hindi yung, kasi yung iba kasi, may mga bumabati ko sa atin na yung tulong naman daw po natin ay mula sa sponsor lahat. Which is, di nila alam. Ibig sabihin, di sila nanonood ng vlog natin. Di ba? Maribel. Walang sponsor po si Maribel. No? Pabahay natin kay Maribel, walang sponsor. Kay Inkit ngayon, wala din po. Yun kay Tita, sino ngayon? Yung sa lupa ni Maribel, yun lang po tinulong sa atin. Kay Inkit, wala din po. Lahat po yun ay mula sa pinaghirapan ko po yan. Sa paggawa natin ng content, sa pag-vlog natin araw-araw. Diyan po lahat nagmumula ang ating pabahay. Yan kay Lola Tasing, kay Lola Gloria, no? Kaya wag po silang magsalita nang hindi naman po talaga nila alam ang lahat. Ang napapanood lang po kasi nila at ang alam lang nila is yung sa mga love team natin na may mga sponsor, di ba? Which is bihira lang naman po mangyari yun. Nagkataon lang sa Jomcar, Viancy, sila po talaga yung bumuhos yung sponsor. Si Joy, di ba? Bumuhos. Pero nung pinagawan ko po ng bahay si Joy, wala po dyan. Halos wala din pong sponsor dyan. Natapos na yung pabahay kay Joy, halos wala pong pumapansin sa kanya. No, ngayon lang naman po ay nagkaroon ng sponsor dahil sa Danjoy. Dahil po sa Danjoy. Kaya malaking opportunity po talaga ang love team. Napakalaking opportunity. Kaya huwag niyo pong isipin na ginagamit namin sila. Di niyo po ba alam na sobrang saya nila kapag
napili ko sila na maitambal or maitandem, sobrang saya po nila. No? Huwag niyo pong isipin na inaapi or ginagamit for content, hindi po. Sobrang saya po nila kasi nabe-bless po sila, di ba? Tignan mo si Angelica, sobrang saya niya dahil kay Coach Ralph, nakakakuha siya ng si Coach yung nagkakausap sa mga sponsor. Si Carl, may mga kausap na ring sponsor dahil sa Love Team. So, para sa kanya nila po yung ginagawa natin. Kasi, kung sa Love Team lang na po, anytime po, pwede kong itigil po yan. No, pero okay lang sa akin kahit binabash tayo dahil sa Love Team. Hindi ko po tinitigil kasi ayaw ko pong iwan itong mga beneficiary natin. Kasi malaking opportunity po talaga itong Love Team para sa kanila. Masaya po sila dito. Lalo na si Carla po. Si Carla, palagi kami yan nag-uusap, nag-message kami. Tinatanong ko siya. Sobrang saya niya. Enjoy siya sa Jomcar talaga. Sobrang saya niya. Diba? Kaya yun po. Wala lang po. May mga lang po talaga ngayon. Mainit na yung mga bumabatikos, diba? Yung mga comments lang naman po di ko man po pinapanood na pag may nakita lang ako, binabasa ko lang yung mga comments pero di ko pinapanood yung vlog. Kahit sobrang daming issue yung di ba? Ang daming issue ngayon. Ako po talaga hangga't maaari ayaw ko talagang sagutin yung mga issue na yan. No? Or makisawsaw, makisali. Pero yun lang Siyempre, gusto ko lang din ipagtanggol din si Insan Dan kasi kaya lang naman po niya nasasabi or may nasabi siyang bad sa ibang sa mga taong nagbabash sa kanya kasi po siya naman po kasi yung unang napagsabihan ng masasama, ng sobrang hindi lang basta masama, talaga sobrang masasama talaga. Below the belt na talaga yung mga sinasabi. Kaya po syempre makakapagsalita siya ng minsan din na niya kumbaga ay sa dala ng emosyon, 'di ba? Kahit sino naman po, kahit naman siguro ako, kung ganun yung maranasan, syempre makakapagsalita din tayo ng mga di maganda. Kaya po tigilan na po natin, tigilan na po natin yung mga pangbabash po sa kanya, no? Kasi sobra na po. Sobra na po talaga. Yung iba naman po kasi di naman po talaga mga totoo eh. Di po talaga totoo. Mga gawa-gawa lang. Dapat di na lang sila magsalita at para matapos na. Oo nga dapat di na lang talaga Huwag na lang i-topic. Tama na po, huwag na natin i-topic talaga. Tama na po tayo dun. Tama ka rin, hindi. Saka nagawa lang naman ni Dan ipagtanggol po. Siyempre yung mga mahal niya sa buhay. Masakit po talaga yun. No? Kumbaga, pagsabihan ng mga gawa-gawang kwento, yung mahal mo, masakit po talaga yun. Kaya siyempre, si Dan talaga, magsasalita yan para ipagtanggol ang kanyang mahal sa buhay. Yun, tunay na lalaki, boss Dan. Oo nga eh. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakita si Dan na ganyan. Talagang pagtatanggol niya ang isang tao. Sa bagay, pinagtanggol niya pala si Joy before. Sana tumahimik na si Kuya Pops. Oo nga, sa totoo lang, nadadamay si Dan dahil din sa mga kung tumahimik na lang din siguro yung mga nasa paligid niya, tapos na sana. Kaso hanggat nag-iingay po talaga, hindi matatapos. Tao lang po tayo, Kalinga Prab, wala pong perfecto sa mundo. Tama. Lahat tayo may mga negative sides. Lahat tayo may mga masasamang nakaraan, di ba? Masasamang experience. May mga tinatago din tayong mga, kumbaga pag nalaman ng iba, talagang huhusgahan tayo. Diba? Wala nang perfectong tao. Huwag na muna mag-live si Dan para tumahimik. Nag-live po kasi siya para ipagtanggol yung mga mga bashers. Kumbaga, hindi lang basta bashers, yung sobra na magsalita. So, yun. Siyempre, kahit sino naman, ang pangit naman ng wala kang gagawin, di ba? Pero na yun. Okay na yun, kumbaga tapos na rin. Saka dun sa mga nagsasabi na mga binablog lang daw natin or focus natin is yung mga viral. Hindi po nila alam na sa second channel po natin, ang dami nating charity doon, yung mga dati nating beneficiaries. Diba? Saka kahit sa main channel mismo natin, halo po yan, hindi po tayo nag-vlog ng sunod-sunod. Na halimbawa, puro may Chris na, diba? Halatang di po sila nanonood halatang di nanonood. Focus lang daw yung viral. Sana puro may Chris tayo, kaya puro puro Jomcar Etsy, araw-araw, di ba? Pero hindi po, lahat po natin pinupuntahan, lalo pag yung ramdam natin na sobrang kailangan na talaga, or yung mga di natin napuntahan. At meron po tayong second channel, may second channel tayo. Puntahan nila yon para alam po nila
'di ba? Saka ang sabi daw hindi naman daw talaga scholar, pambihira naman. Di po kasi alam nung iba na kahit walang camera, kahit walang vlog, nagbibigay po tayo sa kanila. Akala kasi nila lahat ng yung mga nasa vlog lang yung pagbigay natin eh. Guys, mga ano talaga no, may masabi lang sa atin. Sabi kasi ng iba, di naman daw talaga scholar kasi bina-vlog natin. Di nila alam kahit walang vlog, may mga binibigyan tayo. Saka ano, malaking tulong yung vlog sa kanila. Saka panoorin niyo po yung second channel natin, yung views po niyan, halos same lang po. Kumbaga yung binibigay natin, minsan kulang pa. 'Di ba? Talagang pure na pagtulong po yun, lalo na yung second channel talaga. Pakas naman po talaga yan kasi yung mga kinikita din naman po natin, yung mga sobra-sobrang kita natin, pinampapabahay po natin yun. Huwag nang pansinin mga basher. Opo, ano lang, may mga nababasa lang tayo. Inaano lang po natin. Para pag napanood nila, malinawan sila. Para malinawan sila. Buti pa yung mga viewers natin, tumutulong sa atin sa panunood. Kahit po hindi kayo sponsor, sa panunood niyo po, sa hindi pag-skip ng ads, nakakatulong po kayo sa programa po namin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Bakit mga reactor, saan yan? Bakit mga reactor bilis niya pagsabihan pero si Box hirap na hirap kayo? Siyempre, ano ko yan eh, kumbaga kadugo ko po yan, tito ko po yan, bakit ko ano yun ang kadugo ko? Siyempre, tito ko po yan. Saka ano bang ginawang masama po ni Kuya Brooks? Sige nga, anong ginawa niyang masama? Siyempre, kung papipilian ako, piliin ko yung tito ko, kasi tito ko po yan, kadugo ko po yan. Pati si Dan, di ba? Wala naman silang ginagawang masama eh. Sinasagot niya lang yung mga... So, totoo lang, yung ibang reactor talaga yung sumisira. Totoo lang po. Hindi naman lahat. May mga reactor naman na sobrang talagang okay. Kasi may mga reactor talaga na toxic po talaga. Pati ano, kumbaga basta lang magkaroon ng views lahat gagawin. Pati Kalingap Angels ginagawa ng issue, tama blood is thicker than water. Opo, sinong ano na syempre normal 'yun kahit sino naman siguro, 'di ba? Family is family, yan ang pipiliin natin. Lalo na sobrang close na malapit sa akin yan sila Dan sa kasi Tito Brooks. Bata pa lang ako. Inampun ako niyan. Nagbakasyon ako sa kanila. Sila yung nag-alaga sa akin sa Manila. Sobrang babait po niyan mga yan. Ano yan sa amin. Kay Papa saka sa akin. Kumbaga, yung respeto niya sa amin. Sana maisa sa Kalingap ang mga reactor. Oo, lalo na po yung mga fake reactor. I mean, fake na, tawag yan? Yung hindi naman talaga loyal sa atin. Kumbaga nandyan lang para may content sila, may view sila. Pero, inaano tayo sa tinitira tayo sa ano natin behind our back, di ba? Kumbaga may mga masabi sa atin patalikod. Kunwari loyal, kunwari kalingap, pero binabash pala tayo sa pag-ibang kausap. Pati mga anti-kalingap gamit nila kalingap for the best. Alam mo? Sobrang bait ng kalingap, pati yung mga anti-kalingap ginagamit tayo. Di ba guys? Di nila tayo maiwan-iwan. Kung talagang ayaw nila sa atin, huwag na tayong pakialaman. Hindi tayo maiwan-iwan nila guys. Ibig sabihin, mahal din nila ang kalingap. Pati mga anti-kalingap, love tayo eh. Kasi hindi nila tayo maiwan eh. Palagi tayong nasa isip nila. Di ba? Kasi palagi tayong nasa isip nila kasi gumagawa sila ng content patungkol sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo nawawala sa isip nila. Kahit matulog sila, nasa isip nila tayo. Tama, i-depensa ni Kuya Brooks. Oo naman, pinagtatanggol lang naman po ni Kuya Brooks si Dan. Walang masamang ginawa yung silang dalawa. Kasi si Dan, napakabait po niyan. Napakabait niyan ni Insan Dan. Ano yan tao? Hindi yan yung, kumbaga hindi siya yung masalita na lalabanan ka sa, yung tawag dyan. Lalabanan ka sa ganito sa social media. Pumunta na lang po kayo dito para magkaalaman. Ganun po yan, ganun po kami. Yung sa personal tayo mag-usap. Parang ganun. Hindi yung sa social media na kung ano-ano. Wala po. Sayang lang oras dyan. Ay, mga trader po talaga. Sa mga trader, maglipat na lang ng community. Lipat na lang ng community. Kagaya niyan, mga kalingap reactor kayo, tapos binabanatan nyo si Dan. Pinsan ko, binabanatan nyo. Eh, doon pa lang, sirang-sira na kayo. Wala na, di nyo na mababalik ang tiwala ni Dan kahit pa wala na siyang basher or maging okay na. Wala na po. Inamin naman na niya, nag-sorry na siya, nagkamali siya, pero di pa rin kayo tumitigil. Ano pa bang gusto nyo, di ba?
Si Dan nasa loob ang call mo ba sa vlog, sa personal? Ay, hindi po. Totoong tao po si Dan. Ano? Totoong tao po yan. Pag may ano yan, talagang kakausapin. Hindi siya yung nagtatago ng nararamdaman. Hindi sa ano yun talaga po yung pagkaano kay Dan. Hindi po sa dahil sa pinagtatanggol ko or pinsan, pero totoo po yun. Kahit sino pong tanongin yung mga hindi niya kaano-ano dito or mga barkada niya lang, kaibigan. Yun na nga po minsan talaga. Kasi wala nang content kung walang issue, wala. Yun na nga po talaga, nasilaw na sa pera. Yan talaga, pag nasilaw na sa pera, lahat na gagawin kahit nakakasagasa na ng ibang tao. Diba? Kahit nakakabasa tayo mismo sa vlog natin na may nababash na ibang tao, ang hirap kaya nun. Ang hirap kaya nun. Ako pag may mga ganun, hindi ko, ang hirap nun eh. Parang nakakonsensya din. Pag may nababash ng tao na galing mula sa vlog mo. Tapos ikaw yung pinupuri. Nakakaano yun? Ang pangit sa pakiramdam. Okay po ba kayo na may bayarang reactor kaya ayaw po tigilan si Dan? Yun ang di ko alam. Pambihira. Maling-mali yan, ano? Si Dan pa yung inano nyo? Di ko po alam yan. Totoo ba yan? Pambihira naman tong mga... Kung totoo man yung may bayarang reactor, nako po, masyado na kayong ano sa pera. Nakaupo na nga lang po kayo tapos mapabayad pa po kayo para i-bash yung ibang or i-content yung ibang tao. Napaka ano nun. Sobrang sama ng ganun. Sa totoo lang, wala naman tulong ng ibang reactor sa kanila. Sa totoo lang, wala naman po talaga. Wala naman po talaga. Kumbaga, yun ang sabi, lagi kong sinasabi, hindi sa pag-ano sa mga reactor, no? Huwag niyo pong misinterpret ito or bigyan ng ibang kahulugan. Sa totoo lang po, kaya po namin magpatuloy nang walang reactors. Ano? Pero, may mga ano rin, kumbaga pros and cons ang ano, reactor or wala. Ang ano naman, pag may reactor naman po, medyo buhay talaga ang community. Buhay. Pero, ang kabaliktaran naman, minsan toxic na, minsan naagawan na kami sa views. May mga ganun eh. Minsan mas ano na, kumbaga yung views na share, di ba? Pero kung wala namang reactor, yan, tahimik. Pero, solid naman yung viewers. Talagang lahat sa'yo lang. Parang Giyong, di ba? Sila Giyong talagang solid yung views nila. Sa kanila lang lahat. And wala talagang toxic. Hindi maano. Kumbaga, walang toxic. Walang mga bashing. Pero, yun nga, ano naman, kumbaga kung papipiliin pa rin kami reactor or wala, gusto ko pa rin may reactors. Diba? Lalo na yung mga positive reactors o yung hindi mga nagpo-promote ng toxic. Okay pa rin. Kasi masaya pag may reactor. Minsan mapapanood mo sila, nag-react sa mga vlog mo. Masaya talaga. Pero yun po, di naman lahat ng reactor is toxic or makakasira sa atin. May mga reactors talaga na sobrang laking tulong din po sa atin.